Bible sa 2 Corinthians chapter 10. Praise God. Tagaan tala tip na sa New Testament. Hallelujah. Praise the Lord. I think more than a week na ba yun? No? Na ako'y nag-text si Sister Beth, adunay isa ka babae na ginganlan og Leia, 69 years old. And naa siya'y, palad ko sa picture, naa siya'y sakit nga leukemia, diabetes and leukemia. And si Sister Beth nag-minister by faith, encouraging her. So, gi-request ko mo ato dito. Then, we prayed for her. So, ang usa ko niya ato dito, ako, Lord, usa ang issue sa leukemia. Wala ko makitang directly, but ang leukemia is cancer of the blood. Ang cancer di ay, spiritual cause, is grabe ka strong nga unforgiveness. Naitaw nga di good nimo gusto pa sa iloon. Okay? So, ingon ang Bible, ingon ni Jesus Christ, if you don't forgive those who hurt you, even your Heavenly Father will not forgive you. So, grabe, it will cancel salvation, even allow the devil to bring sickness. Okay? So, ako siyang gingnan nga, ate, merong tao dapat mong patawarin. So, nag-pray me, tanan, dagan kayong pangalan, pero wag yun niya gisulti ang dapat niyang pasayloon. Kining nadiri, iyan ng anak, kabalo siya sa storya. Mami ba ito? May, hindi mo pa sinasabi yung dalawa. Sabihin mo na. Antod finally, gitugan niya. Isulti niya. Sabi niya, pastor, nasabi niya na. So after niya na, giprehan na mo siya. No, after prayer, kita din naman nakatulog siya, nihagok din siya. No? Then, lakaw ko, according to Beth, siya man ang nurse ko din, no? Ang iyahang diabetes, blood sugar niya, niya to sa normal. Ang iyang BP, 90/60 ni ato sa 120/80. Then, laboratory test siya, normal tanan. According sa doktor, dapat i-dialysis na siya. Pero ang problema sa doktor, kay ang tanang mga figures, wala nagasulti, nga i-dialysis siya, ingon siya, anong gagawin natin ngayon? Ngutana siya kay ano ba ginawa niyo? Sige, pakita sa niya ng video. Wala, gihimo sa inyong pastor. Wala po gihimo. Action po kung no? Para at least na ay madugang ba, no? Wala mo ko, nag-aana naman po ko, niyaana naman ko. Wala man ko, ano? Huwag ginayon sa kuha, when I pray, make it simple. Because ang mga tao, magod, may think na muna ang hinungdan nga nung gihimo, nga nung naayos siya. Grabe itong pastor ba? Gani? Marag kami wave, no? So, to cut the story short, kining bayhana nga dapat dili makagawas sa hospital, dapat i-dialysis, karon nigawas sa hospital, nakauli nag-Manila. Palakpakan na itong Ginoo. Amen. I want to share to you a message. To some of you, you need healing. Ayuhon mo sa Ginoo karon. But to some of you, you need to learn na gamiton mo sa Ginoo. Himunta niya as simple as possible. Okay? Para dili ta magunauna nga ang correct sa tuwa ni Pastor Wyman Mitchell nga ng mga gifted gina siya, no? Kay kung napay gifted na nagi mabayaw sunod-sunod na si Lucifer ba gifted ba? Amen. Samtang nato wala ta nagatuwa ng gifted. Never say na gifted na siya. Not the giftings. But it doesn't mean kung mayo ka gifted gi-disqualify nimo yung kagalingon siya ra gyud. No, you can do it. You can pray for the sick and they shall recover.
Wala siya gi-mention na maka-pray lang din do katon pastors. Ang yun niya, those who believe. Aduna ba'y nagtuo kang Jesus diri? Say amen. O daghan taron. Amen. Hallelujah. So mag-uban ta. Akong title nini is Destroying Strongholds. Atong isgutan ka ng mga strongholds. Bungkagon tani. And to some of you, you need to unlearn this. And para kamo ang next time magbungkag sa mga strongholds. At abangan ninyo ang bang mga tao to be set free. Kinahanglan nato daghan, no? Daghan kayo na sakit. Dapat mas daghan mo ampo kaysa na sakit, no? Para daghan mga ayo. Amen. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6. Okay na ta? Okay, dungan ta pagbasa. We are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the stronghold of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. And after you have become fully obedient, we will punish everyone who remains disobedient. Magampo ta, oh Heavenly Father, Lord, salamat kayo, Lord. Everything is done. Jesus paid it all. Jesus paid a great price. And wala may pwedeng idugang nini. Lord, teach us to believe. I cast down every spirit of lie in the mind of the believers to be familiar, to focus on self-righteousness. Lord, I break this lie sa mong mind. We are not qualified. We are sinners, but by the blood of Jesus, you have made us righteous. And tonight, Lord, help us to remember kining a truth in our lives and rise up to be men and women of God, not because of who we are, but because of who you are in us. Lord, we do not do things for your glory. You glorify your name through our lives. Gamita kami, Ginoo. O Holy Spirit, now I give you right of way. This is your work. Thank you for the opportunity. Speak to us as we open our hearts in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan na itong Ginoo. Okay. So, unang butang ito isgutan karon is, what is a spiritual stronghold? Tung panahon sa Vietnam War, ang mga Amerikano, wala sila makalupig sa mga Vietnamese tungod kay wala sila kabalo ang Vietnam ang gunabahin sa duha, na North o South. Ang South is pro-American, ang North pro-Russia. Okay? Wa sila kabalo, ang mga Vietcong mo na sila ang sa Russia. Naghimo sila mga bangag. So, kini nga mga bangag sa ilalom, okay, ipakita nato the picture. Sige. Yan, itong next picture, ani. Napabiping. Na. So, sa ibabaw, mo lang na makita sa Amerikano. Udagan ang mga unsa, sulod sa balay. Sa ilalim din sa balay, na di bangag. No? Muna yung naghihimo sa Hamas po garon. Okay? Sa ilalom nila, na sila so dito, no, naay kananan, naay eskwelahan, napay umban hospital sa ilalom sa yuta. Karon, tingala ang mga Amerikano kay wala man sila nakitang kaaway. Kung ano sa sila mo pahulay, manggawas ni sila, pamatyo ni sila, ilugon ang ilahang mga armas. Ang ginagamit sa mga Vietcong, kaugalingong armas sa Amerikano para patyon sila. So nahimo silang stronghold. Kung dili gani mabungkag ang stronghold, dili gyud mapildi ang kaaway. Kung makahinumdum mo ang Pilipinas, ang pinakaulahing stronghold sa Pilipinas was Corregidor, katong gamay nga island dito sa Manila Bay. Itun-an ko gyud ni ang ulahig yung kusgan nga kuta is Bataan. Napildi ang unang Bataan, nabili ng Corregidor. Na din to si kisa gitong
sa general sa nipuli kay MacArthur, dito siya nag-surrender. So, kung wala ito mag-surrender, dili maangkon sa Japan ang Pilipinas. Pero nabungkag man ang kuta. Nangabungkag ilang mga armas. Nabungkag ilang gipangtaguan. Wagayway ilang white flag. Okay? So karong gabi na gusto na ko pasabot sa inyo ha. Nga ang yawa nagapamuhat hinay-hinay sa itong kinabuhi. Bisan pa man Kristohanon ta. I'm talking sa mga Christians, also sa mga bisita, nga ang yawa nagapamuhat sa atong kinabuhi, nagatukod siya stronghold sa atuang mga huna-huna. Okay? Sa atuang paliog ko daw say next verse, I think. Okay, sa atong verse diri, nangingon diri, wani atong verse, we use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and destroy false arguments. Kini ang mga strongholds, okay, or kuta, or fortress, sa Aramaic Bible, subdue rebellious fortresses. So, ang term nga stronghold of fortress, nagpakita kinig lig-on nga butang. Nganong nahimo siyang lig-on? Because nahimo siyang usa kang prinsipyo. Ang usa ka tao, dili nimo madala kang Jesus kung naa siya lig-on nga prinsipyo may tungod sa ihang stronghold. Amen? Ang stronghold could be a religion o prinsipyo sa kinabuhi. Maski unsaon nimo na unless mabungkag to, dili gyud na siya ma-convert, dili gyud na siya madawat kay Jesus Christ. Kailangan ma-destroy siya to. And so, with poverty, na stronghold, it could be a curse. Kundi ba sa kinabuhi, sa mga, balatian, no? So, daghang mga stronghold, ato ni isgutan as we go along. So, pangutan na karon sa unsang pamaagi, asan gikan o sa unsang pamaagi. Let's read this verse, okay? Si Jesus Christ naghatag nini nga verse. It talks about usa ka tawo nga na born again. Okay? Ingon diri, when an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places, dry places, seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. Ang kinabuhi sa Kristohanon. When it arrives, it finds the house unoccupied. Okay? Yep. Gidawat na naman ko si Lord, dili man siya ganun na naman siya unoccupied. This is the reason, ingon ni Jesus Christ, Mark chapter 16, verse 16, to them that believe and is baptized. Dili lang water. Baptized daw ba yung baptism na to? Water and Holy Spirit. Ang body nato is the temple of the Holy Spirit. Ingon diri, nahimong swept clean and put in order. By the time nag-align mo hearts sa Ginoo, your life becomes swept clean. Swept clean and in order. Amen ba? Pero you need to be filled with the Holy Ghost. Okay? Karon, pagbalik niya, walay tao. Ingon diri, then it goes and takes with it 7 other spirit more wicked than itself, and they go and live there. And final condition of the person is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Nag-isco dikinig about mga Kristohanon. They believe God, they know the Word of God, pero wala sila kabantay. Amen? As Christians, malipayon ta, but I tell you, gina-strategize sa yawa nga makasulod siya sa imuha. Kung makasulod siya sa imuha, he creates strongholds. These 7 demon spirits, nag-create siya strongholds sa imong kinabuhi. That's why, basin Kristohanon ka, you worry a lot. How could you worry when God died for you? Nga naman ka mag-worry man ka nga, sa wala pa ka naluwas, di pa ka matyan ka, karon luwas na ka, mag-ul ka.
Because there's a stronghold. Amen? Nasabtan na ito? It's not normal for Christians nga magkasikabalaka. Normal na mo responsible. I know how it feels. Pero lahi kayo ng mabalaka. Ang kabalaka, mag-create ni siya o sa pathway para ang yawa sa sima. Ang stronghold, taguanan sa yawa. Kung dili mabungkag ang stronghold nga imong gitukod, ikaw ang nag-justify niya na it's an argument. Dili man pastor, wa magkasabot sa mong kinabuhi. Nga ni pa, ikaw naghimo ana. Diba? Nganong naghimo ka, nganong nahadlok ka. Ikaw naghimo ana. Gitugutan ni mo ning 7 demon spirits. There's more wicked than the first. Kuwa ka kabantay. Kung dili magapan, in the end, ingon diri, you become worse. Isa sa lisod na akong ministerihan as mga Kristohanon, mag-crusade ko, ingnan ako ang mga pastor, ipaulahi talang ang mga Christian. Kabalo ka nga, no? Tungod ang mga unbeliever, dali kayo sila ma-heal. Pero mga Christian, dugay kayo. Kaya pagtuon ako, ang problema lang niya, ingon na ni, kung subayo ni mo, agay. Naay rebellion, no? Naay kuan, ni sukol sa pastor, asawa di sa pastor, uban pastora, taga life fellowship, anya nagkuan, ingani, lais kwarta, daghan kayo ugat. Daghan kayong strongholds. Sabda na to? Now, as believers, sama sa giwali ni Pastor Tony ganiya, dili ta mahimong casual lang in those things. We are on a warfare. Salamat ko sa wali ni Pastor Tony. Kasi kinumdum ganiya, kung apo ko yung wali niya, kaya na makig-away ta. Amen. Gipakamatyan ta. We need to work out our own salvation with fear and trembling. That is warfare. Mamating nga ako, may ka-Christian ka, kasi baka, pero wakit tayo mag-pray. Asa man ka? Wakit tayo magbasa sa Bible. Ano sa man gibuhat ni mo? You taking things casually. And then, kabalo ka, kini mga butanga, pag di mabantayan, worry, isgutan na itong worry, ha? Pathway to sickness, asa padulong, kanang tinain ni mo. Antod mo abot ng sa tong kanang large intestine, na cancer diha. Niya imo apektuhan na imuhang apdo. Na kana uri na tanan. Amen. Cast your cares unto Him, for He cares for you. Amen. Ang balatian nimo dili na siya silot sa Dios. Nayuban siguro ang Ginoo nga dili. The reason is you allow these demon spirits maghimo siya stronghold sa imong life and nagpamuhat. Wala ka pag isilutan sa Ginoo. I tell you, pag silutan ta sa Ginoo, dili lang sakit. Ilabay gud sa impyerno. Grabe yung pag-antos. This is not time for judgment. Amen? Siguro kining bagyo pahinumdum na ni, nga hapit na ang paghukom sa Ginoo. Pero as people, we are in the time of grace. Amen? And the blood of Jesus Christ, ang kamatayan ni Jesus Christ, ang iyang sakripisyo ni Jesus Christ, paid everything. Amen ba? So never say na nagkasakit ka, tungod kay ginasilutan ka sa Diyos. No. God loves you. He loves you so much. Napay chance to think, to change everything. Amen? Palakpakan natong Ginoo. Amen? Remember, I don't take tulo ka kaaway. The devil, the world, and our flesh. Okay? Diri ka pamuhat ang kaaway. So, he will try to establish strongholds in our mind. Pag ma-establish ang strongholds sa atong mind, ang dito siya magpuyo, he will create principles, arguments, exalting itself against the knowledge of God. Okay? Unsa man ang pasabutan ng iyang ibayaw, iyang kagalingon, batok sa kaalam nato sa Ginoo. Kana, magbalatian ka, una-una nato, tambal, di ba? Exalting, no? I'm not against the tambal. Okay?
But God has given us authority to trample down snakes and scorpions. Amen. Kung sa ganin ng logo sa medicine, snake. Amen. Tagaan authority. Katawanan kayo niyo. Daga mga maminaw kung mag-ampo. Lord God, pahawa ang yawan. Lord God, ayuha si kuwan. Lord God. Yan ang suguon man mong Ginoo nga ikaw may gisugo. Kinsa ba'y gisugo mag-cast out demons? Kinsa ba'y mag-gisugo mag-ayog balatian? Kinsa ba'y mag-gisugo sa Ginoo para magdalas kaluwasan ang tao man? Kung dili nimo sharean sa Word of God, di ka magpakita ng testimony sa kinabuhi nimo, ikaw ang gamiton para maluwas na sila. Makita nila, dili na makita ang reflection ni Christ mo. Sa pagkaluwas mo, mga panduli naon sila. Ikaw ang gamiton. Amen. So magtanaw ni Lord, nimo ba kung maayong instrumento? Amen ba? Unsa ni mga strongholds? Of course, una, ang kining tinaguan nga sala. Okay? Apil na fear, hatred, bitterness, worry. Okay. Kana mga bini nga tinuuhan. Naiuban, pag maulanan yung ko, pastor, sipunon yung ko. You know? Kabalo ka, isip mga tao natay, ginatawag nga, na holy part sa tuwa, our self-will. Amen? Kana, di ginahilabtan sa Ginoo. Ug dili po na mahilabtan sa yawa unless you surrender it. So himuon sa yawa, iya kang ilaron. Iya kang sa kaning bakakan para i-surrender nimo imong self-will. Para once i-surrender nimo ang self-will nimo, diha nato siya makapamuhat sa imong kinabuhi. The worst is ang uban ma-demon possess. The reason ma-demon possess sa katao because by self-will gitugutan niya. Sabtan ninyo? Pero bisan pa man yan, katong 6,000 demons nga nipuyo dinto sa tao nga na demon possess, wa kapatay sa tao. Because pag-abot ni Jesus Christ, nakahimo pa siya pagluhod kay Jesus Christ. Di ba? Pag-abot ni Jesus Christ, igipugan siguro siya sa unom kalibog ka mga demonyo. Niabot si Jesus. Imagine mo, pagkakita niya kay Jesus Christ, ay ang soul, gusto ko mo ato kay Jesus. Di ba? Gipugan siya. So, ngilad kay sa tanawon, pero nakiglaban siya pag-abot, luhod siya kay Jesus Christ. This is a demon spirit of suicide. Self-will. Sabi na ninyo, naki-self-will. Ayaw kahadlok, yawa ka. Yawa, di yun ako ihatag kong self-will si mo. Kaya surrender ko na ni kay Jesus. Nanay, tagihanin ni. Amen! Self-will, once dili niya madakop yung self-will, wa good siya may mo. Kalaban niya ang langit, pagilabtan ka niya. Pero kung ikaw na mismo, wala na mahimong langit. Nganong mga tao, may impyerno man. Di ba ang sala nato tanan, sala, gibayra na. Amen ba? Bisan pa man ang future nga sala, bayad na. Amen. Kaya future man ta. Si Jesus Christ namatay, tunguna pa man. Bayad na. Because there is only one ultimate sacrifice. That is the Lord Jesus Christ. Perfect payment. Fully paid. The law is satisfied. Tama ba? So ang sala, bayad na. Nga na maimpirno pa man ang tao. Because by self-will, wala sila surrender kay Jesus, wala siya mituo kay Jesus. And that is the greatest insult. Ingon ang pulong sa Diyos sa Hebrews chapter 10, nga gireserve sa Ginoo ang grabing silot sa mga taong nagbiay-biay, murag gipakawalay bili ang kamatayon sa iyang bugtong anak. Sabi na nato, why people go to hell? Because by self-will, they choose not to believe. Pero salamat kay namo diri karon. Amen. Nagtuo ta kang Jesus. O sa tanang mito, ingon ni Jesus Christ, nothing is impossible to them that believes. Palakpakan nato ang Ginoo. Amen! Praise God. Hallelujah. So, daga mga butang, gitawag og stronghold. Kining tinuhan, ang uban siguro, napamoy wala na surrender nga, unsa diha, habak-habak, anting-anting, no? Sa lulo pa mo akong yatag ni, no?
Okay, natay mga butang sa kinabuhi nga kinala i-surrender. Atong isa pila ka adlaw na labay nako gisunog librita nga pagtan-aw nako akong gi-magnifying glass librita nga murag Bible pero walay gospel. Genesis, Exodus, Book of James, Peter, tapos Book of Revelation. Nga may kay siya. Sa kong mama to, nakita sa kong asawa, napay uban at nakauban din doon ka ng sa gani, procedures nga na ay Chinese character kada bid, no? Tingala ko, gidugay man ako sunog, kay nabisi ko, nasa kong table. During this time, unsa ko ba? Giubo ko. Nakoy plima, pilit kayo. Anto, dito na ko niyong duman. Basig mo ni open doors ako, wa na ko gi-judge ni. Gisunog na ako Sunog na ako. Salamat sa Ginoo. Clear na akong lungs karon. Amen. Sabta na to? Amen. Be watchful. Deceitful ang kaaway. Amen. Nay mga butang. Sometimes we need to have house cleansing. Amen. Hallelujah. Ikadung butang, let's talk about how to destroy the stronghold. Sa atong gibasa, verse 3 ta. Verse 3 sa tatanawan ni, we are human, but we don't wage war as humans do. Kabalo ka, I respect doctors, okay? Because they help us understand our physical fitness, okay? Pero kinanglan, no, if I were they, kung doktor pa ko, kailangan magtuon pa ko sa pinaka-root cause sa problem sa sickness. Because you cannot wage war as humans do. Because spiritual ang issue. Tama ba? Okay. Pastor Greg Mitchell, ingon siya, it's not what you eat. Dili kung unsay imong gikaon, kung dili unsay gakaon nimo, what's eating you. Meaning, kung napuno ka sa kapungot, that's eating you. Okay? Puno sa kakadlok, that's eating you. Puno ka si worry, that's eating you. So, no matter how much you watch your food, uban sa tuwa, nagajeta pa, unsa sa ato unsa pagkaon, I'm not against that. Kanang magbantay sa itong pagkaon, uban, ga-exercise pa, apil sa bayad pagkagkuan, napay mga plans, para mahimo ka, uban, tanan sagbot, imong kibapukala, no? Imong gihimo na tanan. Pero, if you don't deal with your stronghold, everything is useless. Exercise ni mo useless. Pila nakakatao na ilhan, namatay, giatake, heart attack. Nganong heart attack man siya nga, nag-jogging gani siya, nag-exercise gani siya, kay para maapil siya, 5K nga marathon. Namatay. Unsa kayo, physically fit and died of cardiac arrest. Why? Because there's an issue. There's a stronghold. Amen ba? May man na siya, pero deal with this issue. Amen. So verse 4, ingon diri, we use God's mighty weapons, not worldly weapons. Ang hinagiban sa Dios. Amen ba? Ang problema sa hinagiban sa Dios is wa ta maanad. Pag na'y problema, ang automatic natong ginahimo, tung naandan natong mga butang. We need to learn the weapons of God. Okay? Kabalo ka, weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Kang kinsang argumento ni, kang kinsang reasoning ni imo. Wani lisod, kay ikaw ang imong kaugalion, bot pasabot ang imong galiong garbo, tunlon nimo. The reason, no, there was a time nga, unsa gatong problema nako nga nagampo ko sa Ginoo, ako ang gipasaylo akong asawa. Kay ko Lord, pasaylo ako Lord, murag nang luod man ko sa akong asawa. Nya kibalatian nato ba?
Kalimot ko unsa to. Ingon nga kausawa, si Tart, patawarin mo na ako siguro si Tart. No. Tunlon yun na to. Kailan muamin ta ba? Amen. Hallelujah. Sa Colossians, may ito dito, husbands, love your wife and do not be offended of them. Wala. Ang husband di mo offended is a wife. Ay, mga husband, basik offended mo. No, mo nang ang inyong arthritis. No? Amen. Demon spirits use legal grounds to protect itself. Ang mga demon spirit, they based ang ilang existence sa tuang life through the Word of God. Doon siya kay Jesus, iyon siya kay Jesus. It is written, no? Ambak. Kung mambak ka, Psalms 91 nagingon, sa loon ka. Kung niambak si Jesus, patay Jesus yun. Di siya sa loon. Because by legal ground, mga anghel, mabot na dito, mighty angels, op! Minaw siya sa kuha. Dili siya pwede sa loon sa mga anghel. Legal grounds. Ang legalistic ang yawa. Okay? So, first, kinanglan, mag-repent sa ta. Because ang legal grounds sa tuwa, nasa tuwang, kinlapses na to. Ang word nga repentance is metanoia. Means change of mind. Not change of heart. Change of mind. You cannot change your heart if you don't change your mind. Amen. Because ang imong heart responds through your mind. Kung ang imong mind gina-allow nimo nga mo entertain ka o tanaw kag palabas nga sexual, daghan ra ba kay sexual movies karon. Spirit of lust na diha. It's an unclean spirit. Nagapamuhat sa kinabuhi sa tao. Kining unclean spirit magapamuhat ni sa atong hunahuna. Katong mga sakit nga tungod ang sakit nga nasa ulo, no? Mga mag-result of physical illness, unclean spirit. Amen. But God can set us free. Once we repent, change of mind. Romans chapter 12 verse 2, do not follow the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Okay, so that you may be able to prove the will of God, that it's good, perfect, ano sa pa to? Praiseworthy. Okay? Second, we need to believe and receive the Lord Jesus Christ. Pastor, nagtuon naman ko, daghang mga Christians I see, they say they believe Jesus Christ but did not stay believing Jesus Christ. Ang ilang believe is past tense. I believed Jesus Christ. I should be believing Jesus Christ every day. Kabalo ba ka, wala gyud ta kaila kay Jesus the first time? Amen ba? My question, mas nailhan na ba nimo si Jesus kayron kumpara tung una? O ang imuang reference point sa imong pagtuon na ragyapon dito sa sinugdanan? You need to know your Savior. Na siya dili gusto, na siya gusto. Na siya will. Okay? Ang will ba nimo will, naiusa sa iya, ha? Amen. So once we receive the Lord Jesus Christ, we align our hearts. We need to know ang iyang tinguha sa atong kinabuhi. Amen. So Hebrews 9:22, in fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood, for without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kabalo ka, ang gahom sa dugo ni Jesus. Grabe. Amen. Once you humble yourself, believe in the Lord Jesus Christ, you're covered by the blood. O kung covered ka by the blood of Jesus Christ, Satan could not touch you. Dili siya makapangilabot kanimo, and you have full authority sa word niya once you live according, sa under sa lordship. Amen. Hebrews chapter 10 verse 9 to 10. Ingon diri, then he said, look, I have come to
to do your will. He cancels the first covenant in order to put the second into effect. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Christ once for all time. Amen. Ang iyang sacrifice is once and for all. Dili na siya mag-sacrifice. Pag-usap. Amen. So Satan's legal ground was the first covenant of the law of Moses, but now Jesus canceled and brought in the new covenant through His own blood. So Romans chapter 8, verse 1, ingon diri, so now there is no condemnation for those who belong to the Lord Jesus Christ. Amen. Katulo, kinahanglan nato public renunciation. Kini importante kay ni. Okay? There was a time, ako ang wife, nagsakit iyang tuhod, naghubag, then giampuhan ako siya. Daghan kayo, nagkrusada ko, samantala ko asawa, nagsakit iyang tuhod, tingala ko di siya maayo, and nagampo ko, Lord, nganon say reason, ingon ang Ginoo sa kuwa, iparenounce siya ang iyang nadungog, aniyang nabasahan sa Google. Unsa to? Nga according to Google, nga kung ikaw nasa ka sa menopausal stage, normal lang magsakit ang tuhod. So nahimong gidawat. Ingon ang Ginoo sa kuwa, nabay balatian nga dili na kumayo. Amen. Lord, nahimong stronghold ang lie. So nag-renounce me na ngayong pasaylo, giampuan ako instantly ang hubag nawala in few days ang sakit sa tuhod naayo. Palakpakan nato ang Diyos. Amen. Public renunciation. Okay? Kinanglan nato isulti. Ingon sa Romans chapter 10 verse 10, for it is by believing in your heart. Dili lang enough na. Ingon diri, that you are made right with God. And it is by openly declaring your faith. So, confession that you are saved. Amen? Kung wala kay public confession sa imong faith, wala niabot ang salvation. Na-right imong heart, pero wala na saved. In other words, ang imong faith di kompleto. Okay? One side sa faith is what you have in your heart, pero one side of the faith is what you declare with your mouth. Sometimes, naata sa kasing-kasing, pero mauwaw ta. Sama ni ingon ni Pastor, unsa ganiha, Pastor Emil nga, putlo na tong ikog. Amen? May ikog ta, no? Ikaupat is kinang natay dominion sa pagkampo. James chapter 5 verse 16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Okay. Ang healing is provide na ni Jesus Christ. By His wounds, we were healed. Oh yeah. If you believe, lay your hands on the sick, and the sick shall recover. Ingon ni James, kung naay na sakit sa inyo ha, tawag ang mga elders, confess your sins to one another, and pray, and a fervent prayer of the righteous man availeth much. Maayo ta. Amen. Okay? So in other words, intentional. Amen. No? Kinanglan intentional ta. Dili religious. It's not about, ay nagpray ko. It is what you believe. Amen ba? So kung magpray ko, nga dili maayo, I will question why. Because I believe maayo siya. Kung di siya maayo, there's something nga wala ko nibalaan. There's something naghinder. Kuha ninyo? Nato ang magod na, Lord, at least nagpray na ko. No? Wala ba? Nagpray na ko. Huwag ka nakafocus kay ta sa itong kagalingon. Kalimtan ta na. Religious. God did not save us because we're good people. God saved us because He is a good God. Amen. Palakpakan na itong Ginoo. Amen. Katapusan, taking dominion. So verse 5, giingon diri, we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. Ang word is, we destroy. Kinsa mag-destroy? We. Amen ba? Dili ka, Lord, paki-destroy. We destroy.
Okay? So, public confession, pag mubalik, imong sultihan, you have to destroy it. Okay? Proud obstacle, okay, that keeps people from knowing God. Ang mga espiritu ni siya. Okay? We capture the rebellious thoughts. Okay? Unsa ni capturing? We capture. It's an act, okay, of dominion. Okay? Teach them to obey Christ. And after you have become fully obedient, we will punish everyone who remains disobedient. Talks about pag nanakay dominion sa imong kagalingon, makatabang na ka sa uban. That's what it means. Okay? Makatabang na ka sa uban. Kay kung dili ka, wa kay dominion, mapareha ka sa 7 sons of Sceva. Kung sa nitabo sila, wala sila'y dominion, ang ilang gigamit, ngalan ni Pablo, giambakan sila sa yawa. You need to have your dominion. Okay? Asang dominion magsugod? Sa atong huna-huna. Okay? Okay. Sa James chapter 4 verse 7, ingon diri, so humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. Okay? Finally, John chapter 5 verse 8, Jesus told him, stand up, pick up your mat, and walk. This is an action nga. Ingon ni Jesus Christ, stand up. Kinsay mag-stand up? Si Jesus Christ o tong tao? Tong tao. Okay? Gisugo ta, unsay gisugo sa tuwa, gisugo ka na, unsay gisugo sa tuwa, buhaton nato. Kung buhaton nato, the promise is released in our lives. Amen ba? Now, sa uban nga gusto may mong servant, hinumdum mo sa kungwali, when you are the servant of your master, you have the authority of your master. Kinsay mong servant, kinsay mong master. Kita servant, kung mahimo kang servant sa Ginoo, no? Kung nakaayo si Jesus tong una, He is the same yesterday, today, and forever. Mo po ang gamhimon sa Ginoo si Mua. So katapusan na ako, explain na nako tong video ganiha. Kining tawhana, giprayhan ko ni siya, nakita niyo sa video, try na ko open yung ears, badlong na ko ang espiritu sa pagkabungol. Wala mabli ang dalunggan. So, dili din siya bungol by birth. Bungol siya, there was a time sa young age pa, na bungol siya. Na master niya karon mo basa sa baba sa tao. So, masturya niya mo siya pag mag-face to face mo, masturya siya. Pero wala ito siya kadungog. So, nibala na ako karon na yung mama. So, ang istorya na ko mama, ang Holy Spirit, naging sa ko, istorya yung mama. And as the process goes by, ko mag-pray ta. Niabot ang panahon nga nisulti siya nga, Jesus, you are the only true God. Because ang issue aning pagkabungol is idolatry. Basahan mo sa Psalms 115, you will be like the one you worship. Kung nakay idols sa balay, buwakan na siya. You will become like the one you worship. Nay mata di ka kita, nay dalunggan dili makadungog. Okay? Nay tiil di makalakaw. Okay? So nagisgut mo itong gisgutan. Gipa-renounce na ko. By that time, gipa-renounce na ko. Natumba to. Natumba siya. No? Natumba siya. So, by the way, no, Pastor, umuto ba tag-slain? Ito tag-slain. Pero ang meaning niya na, nihawa ang demonyo. Okay? Hindi ka magpalihan sa no. Pero ito nagtuwa na. Nagituwa na to, pag mahawa ang demonyo si mo, tumba juga. So, natumba siya. Okay? Pero pag tindog niya, immediately ang Ginoo nag-abli siya ang dalunggan. Natural, normal ang indalunggan mo, mas turuyan na dahil ni mo. Dito lang kay balaan, kulang din siya isa kang ipon. Kinismile naman siya. Amen. Palakpakan na itong Ginoo. Hallelujah. Ipakita itong last picture na. Kulang iyang ipon. Amen. Mandukot sa itong ulo, pingat tumatagmata. Hallelujah.